Kaibigan, may problema ba kayo sa cholesterol ninyo? Okay, mataas ba cholesterol ninyo? Mahilig kayo kumain ng matataba? Nakunan ba kayo ng blood test na mataas ang total cholesterol, LDL, bad cholesterol, o yung triglyceride ninyo? So, tuturo natin yung mga tips para bumaba ang cholesterol at yung mga bawal gawin at senyales na rin. So, yan, basically, gagawin natin mamaya. Ano yung mga bawal din, ituturo natin mamaya, 1 to 10. Pag mataas ang cholesterol, ganito nangyayari. Ito yung artery natin. Okay? Pwede yan artery sa puso, artery sa paa, artery sa utak. Pag bata pa tayo, malinis yung artery, walang barado, ang ganda ng daloy ng dugo. Pag tumatanda, may konti ng cholesterol dyan. Pag malakas kumain ng matataba, mamantika, naninigarilyo, may diabetes, ayan, mas barado na. Pero dadaloy pa rin yung dugo. Pag ganito nakabara, sobra na bara, parang ganyan na yan, heart attack na yan. Yan ang delikado. Ano ang komplikasyon ng high cholesterol? Kinakatakot natin. Maraming komplikasyon. Basically, ang ayaw natin, magbara yung ugat, artery sa utak, stroke. O magbara yung artery sa puso, heart attack. Pwede rin magbara yung artery sa paa. Sumasakit ang paa. Yan, no? Sumasakit ang paa. Hindi makalakad malayo. Pwede rin makadagdag sa pinsala ng diabetes ang high cholesterol. Pati high blood, pwede rin siya makakontribute. Mas sumisikip yung mga artery. At hindi lang to komplikasyon ng high cholesterol, pwede rin gallbladder stone. Bato sa apdo. At pwede rin pancreatitis sa lapay. Usually, walang sintomas ang high cholesterol. Makikita mo lang sa blood test. Magkaka-symptoms ka pag ganito na, komplikasyon na. Okay? Pero minsan, yung iba nagkakaroon din. Iba mahina kumain, napapagod, masakit ang dibdib. Yung iba, ito, may senyales. So, nakikita sa mata, focus mo, Doc Lisa. Meron siyang santelasma. Parang taba-taba dito sa mata. Ayan, meron mga taba-taba. Kulay, para siyang dilaw para siyang fat talaga dito. Or minsan, yung mata mismo, yung bilog ng mata, may taba dito. Corneal arcus, nagka-arcus dito, bilog. Wala pang 60 years old, may bilog na yan, baka high cholesterol din yan. Overweight, nadidepress, may heart palpitation, pwede rin maging komplikasyon ng high cholesterol. Pero minsan, blood test lang talaga nakikita. So, ito yung mga iiwasan natin. Yan, mga home remedies natin. Iwas tayo. Baka maasar sila. Wala tayong magagawa kasi talaga nakakataas ng cholesterol. Iwas tayo sa trans fat. Trans fat, nagpapataas ng bad cholesterol. Trans fat, prito Prito, fast food, ayan, puro trans fat. Merong trans fat, ito, gamit ng partially hydrogenated oils. Mache-check sa food label kung mataas siya sa trans fat. Margarine, mataas din sa trans fat. Yan ang mataas sa trans fat, iiwasan natin. Kahit basta prito, pie, prito, donut, chicken nuggets, prito, deep fry, french fries, syempre hamburger, prito rin. Hindi ko sinasabi huwag kumain. Pwede kumain, siguro, paminsan-minsan, pero kung aaraw-arawin mo, yan ang pinaka-meal mo lagi, yan ang problema. Kaya nga sa Amerika, lahat ang tataba, di ba? Lahat maraming may mataas ang cholesterol. Puro ganito kasi yung pagkain nila. Mura pagkain, marami, madali bumili, kaya lagi silang tumataba. Di ba may movie na Super Size Me? Ano? Bukod sa trans fat, masama din ang saturated fat. Iba pa to. Ang saturated fat, more sa meat, sa karne. Sa baboy, sa baka, sa mga sausage, sa chorizo, yan, ang mga preserved, may nitrites pa yan. Maalat pa masyado yan. High salt, hindi maganda sa high blood. So ito yung sinasabi ko, trans fat, iwas tayo. Fast food, frozen pizza, margarine, baked goods, processed foods. Saturated fat, mainly mga meat. Ito yung maganda, unsaturated fat. Sa gulay, avocado, mani, olives, tsaka gulay.
So, medyo bawas tayo sa ganitong pagkain. Siyempre, dapat ayusin din ang stress. Okay? Pag sobrang stress ang tao, meron tinatawag na stress eating or emotional eating. Malungkot, galit, inis, walang ginagawa, kakain na lang siya. So, mas relax ka, mas marami kang ginagawang iba, hindi ka magfo-focus sa pagkain. Lalo na yung midnight snack. Matutulog ka na, magmi-midnight snack ka pa. So, ang pwedeng snack lang talaga, saging, mansanas, yan ang magandang snack. Not eating enough fiber. Yan, bawal din yan. Kailangan mo maraming fiber. Ang fiber po ang nagpapababa ng cholesterol. Oatmeal, 1 cup of oatmeal in a day, 1 cup of oatmeal, nakakababa ng 10% ng cholesterol. Okay? Itong mga gulay, lahat yan, sari-sari, talbos, ampalaya, kangkong, spinach, lahat yan nakakababa. Broccoli, cauliflower, nakakababa ng cholesterol. Yan, high fiber foods, pati munggo, beans, yan, greens. Nuts, okay ang mani, wag lang mantika at maalat. Okay? Unsalted nuts. Alak, syempre, di ba? Alak, haluan mo ng pulutan. Ano yung pulutan? Syempre, mataba yung pulutan. Mataas din calories nito. Di ba? Iwas tayo. Smoking, di ba? Smoking is deadly. Pinakita ko nga sa inyo yung picture Ang nagpapataas ng barado dito, smoking din yan. Nakakabara. Smoking yan and unhealthy foods. Okay? So, iwas sa sigarilyo. At syempre, overeating. Yan, no? Nasa dami ng portion Depende sa dami ng kinakain mo. Doon malalaman kung tataas yung cholesterol o hindi. Okay? Meron, too much sugar. Alam nyo naman, prito na, matamis pa, high fat, high sugar. Ito po, maganda. May sikreto tayo para hindi tumaas ang cholesterol. Ito pinaka-slide natin. So, depende sa kamay nyo, malalaman kung gaano karami lang ang pwede nyo kainin. Okay? So, pagkakain kayo ng karne, pork chop, baboy, manok, dapat kasing laki lang ng palad natin. Ito yung palad natin. Okay? Ganito lang kalaki yung pork chop mo. O, hindi kasama tong daliri. Ito lang, yan lang. Okay? Kanin, gaano karaming kanin? Ganyan lang ang kanin, 1 cup of rice. Kakasya lang sa kamay mo, 1 cup Okay? Gaano karaming gulay? Ang gulay, 1 fist. Ayan ang dami 1 fist. Kahit 2 fist siguro, pwede. Basta gulay Yan gulay. Gaano karaming mantika, butter, yung mga taba? Ito, 1 thumb. Actually, medyo marami itong 1 thumb na oil. Siguro baka ito lang yung thumb Ito lang, kalahati lang. Sa iba, nakita ko kalahati lang Pero ito, pinagbigyan niya buong thumb. So, ganyan lang karami dapat ang kinakain natin. Kung gusto nyo kumain, yung mga malalaking lalaki, malaki ang kamay, malaki kakainin. Mga bata, maliit ang kamay, mas maliit. Pero syempre, may exception to. Kung kayo ay heavy worker, nagbubuhat, pwede naman mas marami. Number 8, bawal umupo ng matagal, 'di ba? Dapat lakad-lakad, 'di ba? Lagi ko sinasabi, lakad-lakad para hindi pumanaw. Kasi pag laging nakaupo, poor circulation, papangit ang buto, pangit sa varicose veins, sasakit ang likod, lalambot ang tiyan, digestion hindi maganda, maipit yung mga bituka. 'Di ba? May tips nga paano maglalakad more. Ito maganda Bawat ito, Doc Lisa, pwede mo focus. Pwede mo iset yung cellphone mo. Every 45 minutes, lakad na, tayo na. Yan, a few, upo-upo, mag-stretch-stretch. Pag may kausap sa telepono, wag umupo, lakad-lakad. Yan, Yung table mo, minsan may table ka nakatayo. Yan, para masipa-sipa mo pa mo. Maglinis ng kwarto lagi, ikaw na maglinis. Yung mga gawaing bahay, malaking bagay yan. Imbis na manood ng TV, teleserye, o habang nanonood ng TV, di lakad-lakad, wag nakaupo. Pwede mag-ikot-ikot muna. Yan, So, yan ang mga tips para laging naglalakad. Kasi yung pag-upo, deadly. Diyan nakukuha natin ang maraming sakit. Bawal din maging overweight. Basta bumaba ang timbang, bababa din yung cholesterol. And syempre, number 10, kailangan magpapacheck up tayo sa doktor
para ma-monitor yung cholesterol level at ibang problema, high blood, pati blood sugar. At kung naresetahan kayo ng gamot, dapat tuloy-tuloy lang. Ang doktor niya magdi-decide. Okay? Ang high cholesterol, ito po, mga gagawin natin. Hindi naman siya talaga agad nakamamatay. Hindi porke kumain ka ng lechon ngayon, next day, lagot na. Hindi po. Usually, ang cholesterol, talagang accumulation several years yan. Siguro 2 years, 3 years. Tuloy-tuloy, unhealthy yung kain mo. Lagi kang puyat, very unhealthy. Tuloy-tuloy yan ang habits mo. Lumalaki ang tiyan, kulang sa exercise, bago nagbabara. Kaya kung matatanggal siya, unti-unti din. Yun ang point natin eh. Hindi siya agad-agad tulad ng high blood, sobra taas, baka may stroke. Ito, kahit mataas ang numero mo, mahahabol mo pa nito eh. Nito mga healthy habits natin eh. Sana po nakatulong tong video para magamot at malunasan ang inyong high cholesterol. Salamat po.